Okay, isang DIY na naman ngayong hapon habang hindi tayo makalabas kasi mainit. So, magpapalit tayo ng sprocket chain set. Itong ating 2017 na Suzuki Gixxer. So, bakit tayo magpapalit? Kung makikita nyo dito sa ilalim, hindi ko alam kung malinaw sa inyo, pero sobrang tulis na nitong mga ngipin. So, hindi na siya ideal. So nakalagutok na rin yung mga chain. Dito may gasgas siya kasi ito ay kumalas na noon. So unahan na natin. Hindi natin antayin masira pa. Okay. So yung papalit natin, ito nabili ko lang sa Shopee. Yan. Lagay naman Gixxer. Pang Gixxer siya. Okay, so simulan na natin. Okay, bakalasin natin itong likod. Bakalasin natin ito. Sunod ay luwagan natin itong preno. Rear drum brake. So, ideally nga pala kung magpapalit na kayo ng sprocket set, isabay nyo na rin itong preno. Para isang babaan na lang. Ipapagawa nyo sa iba. Kung kagaya ko naman kayo marunong magkalas, di nasa sa inyo yan. Kung medyo bago pa yung preno ninyo, hindi kayo na bahala. Yan, pag natanggal nyo na yung preno, sunod naman itong nut na to. Sunod, hanapin nyo yung chain link ng kadena. Hanapin natin yung chain link. Yung parang quick release kung tawagin ng iba. Yan. Tanggalin natin. Pantanggal talaga nito, pero pagkakagaya kung wala kayong gamit, diskarte na lang. Okay, pag natanggal nyo na yung pinaka link, ayan, pindutin nyo lang to. Tapos matatanggal lang yung buong kadena. Higitin nyo lang. Yeah. Next ay tatanggalin nyo to. Itulak nyo lang to para lumabas na sa kabila. Okay, pag natanggal nyo yung 4 na nut dito, 1, 2, 3, 4, tanggalin nyo lang to. Tatanggal naman yan. Okay, so natanggal na. Kakabit naman natin to ngayon. So, lagay dito 42T. Ang tatak nga pala na ay race ba to? Race. Okay. Lagay na natin. Shoot nyo lang siya doon sa 4 na butas. Yan. Tapos, ibabalik natin yung mga nut. Balik natin yung mga nuts. Okay. Hindi ata ito yung nut. So ayan, higpitan natin. Sunod naman, ibabalik natin to doon sa ilalim. Okay, so naibalik na natin siya. So ayan na, nakabit na, pero wala pa siyang kadena. Next naman ay ipa tayo dito sa unahan sa may cover nito, yung speedometer sensor. Ito yung speedometer sensor natin. Tanggalin nyo yung 2 bolt dito. Isa, 2. Isa sa taas, isa dito sa ibaba. Tanggalin nyo lang to. Ayan. And then, ito na susunod natin tatanggalin. So, kailangan lang natin ng Allen wrench dito at Allen wrench dito. Kung mapapansin nyo, sobrang nipis na rin ito. At makalug na rin siya. So, may play naman dapat yan, pero hindi ganyan kakalug. Okay? Okay, so, ito yung Allen wrench. Luwagan lang natin ito. Yan. Okay. So, tanggalin natin. Ito naman. Tatanggal naman ito pag hinigit yan. So, ito yung nagbibilang kasi nung ng ating speed. Siya tumatama dito sa may sensor.
So siya yung nasa-sense itong sensor. So ingatan nyo to. Sunod, ito naman dalawa. Isa, dalawa. So kuha lang dito ulit ng mas maliit na Allen wrench. Okay, so ito yung Allen wrench. Mas maliit. Tagalin natin to. Ito lang maliit. Hugutin nyo na to. Tatanggalin nyo itong lock. Meron lang itong parang secret na kung paano siya matatanggal. Yan, o kagaya ng tanggal na ikot-ikot nyo lang sa loob. Then hugutin nyo na to. Yan. So, ayan. So, bago natin ikabit yung bagong pyesa, so linisin ko muna ito. Punas-punasan ko lang muna saglit. Okay, so malinis na siya. So, next step naman is kabit natin to. So, kung paano siya hinugot, ganyan din siya ikakabit. Okay? Next is itong lock na ito. Hanapin nyo lamang. Yan. Tatapat nyo siya dyan. Yan. Tapos, mabalik nyo itong dalawang Allen screw na luma. So, yung binili ko nga palang kit ay walang mga kasamang ganito. Walang kasamang mga Allen screw. So, huwag nyo muna higpitan dahil kailangan pantay pa. Pantay sila. So after nyan, higpitan natin gamit itong Allen key. Diba? May play siya, pero dapat ito mismo nakakabit. Nagkakabitan ay wala. So ito dapat walang play, itong mismong gear. Pero itong loob niya, meron niyang konti naman. Ay, higpitan na natin. Sasaksak nyo lang ulit to. Medyo mababaw naman to. So, hanapin nyo lang kung saan siya papasok. Okay, so na ibalik na natin to. Pati yung kanyang Allen screw. Ang huli naman natin ikakabit ay ang kadena. So, yun pa yung bagong kadena. Padadaan lang natin siya dito. Paikutin lang natin siya dito. Papasok doon. Okay? So, mamaya ko na babalik ito. Pag naikabit na yung kadena dito. So, isalpa ko na muna. Okay, so isushoot lang natin ito dito. Then higitin na natin. Pabalik dito sa ilalim. Okay, so install nyo na itong quick release nya. Tapos ilalak nyo na. Yan. Yan. Okay. So nakalak na siya. Okay, kita nyo ba? So nakalak na yan. So ito nga pala pre-lube na siya. Ibig sabihin may langis na siyang kasama. So hindi nyo na kailangan lagyan ng maraming langis. So naikabit na rin siya. And then sunod natin i-adjust naman natin to kasi masyado siyang low. So babatakin natin to pa atras. Okay? Technique ko sa paglalagay ng clearance nito is lalagyan ko siya ng basahan. Ay ikutin ko. Yan, hanggang dyan mga kityan. Tapos i-adjust ko to gamit ito. So higpit-higpitan ko to. So higpit-higpitan natin siya. Okay, so pag medyo gano'n na siya, may clearance na siya ng konti, pwede nyo nang tanggalin to, basahan. So, paikot nyo na pabalik. So yan, pag natanggal nyo yung basahan, ganyan na yung play niya. So dapat may play yan ng konti ha. So ganyan. Hindi dapat tigas sa tigas yan kasi mas mabilis yung wear and tear. After nun, mabalik natin itong cover. So pag naibalik nyo na, okay na. So yun lang, ganun lang kadali ang magpalit ng sprocket set ng Suzuki Gixxer 2017 carb type. So 155 nga pala ito. So yun na, pwede na natin siyang testingin.